So what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, phone comparison tayo ulit between sa mga iPhones na pwede nyo ma-purchase sa Green Hills. And for today's video, iPhone 13 Pro Max versus the iPhone 14 Pro. Ano kaya ang perfect na smartphone na pwede sa inyo ngayong 2024? Tara mga J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, gumawa na tayo ng video about sa 13 Pro Max versus 14 Pro Max. Ngayon, gagawa naman tayo ng video ng isang 14 series na super duper lapit lang ng presyo niya sa 13 Pro Max, which is the iPhone 14 Pro and ayan nga, the 13 Pro Max. So hopefully itong video na to ay makatulong sa inyong buying decision sa Green Hills pag magpe-purchase na kayo. And syempre, saan pa ba tayo bibili ng mga legit na iPhone sa Green Hills? Wala nang iba kundi sa mga nire-recommend nating mga shop. Unang-una sa CMB Gadgets kay Ate Mayet, ZMB Cellphone and Accessories kay Ate Annette, and of course Malin Gadget Shop kay Ate Malin. Pag sinabi nyo kasing napanood nyo sa vlog ay automatic po na meron kayong 500 pesos na cash discount. So yun naman na maganda sa mga sellers na yan ay nagbibigay sila ng discount mga J-Vlog. So napakamura na po ng mga iPhones doon sa mga shop na nire-refer natin sa Green Hills. So unang-una is ano ba ang mga presyo ngayon nitong mga smartphone na sa Green Hills. Unang-una dito muna tayo sa 14 Pro. Share ko muna sa inyo yung SRP neto nung lumabas nung year 2022 dito sa Philippines. I think naglalaro ang 14 Pro sa 60 to 70,000 pesos. Depende sa variant mga J-Vlog. Pero ngayon, makukuha nyo na lang to ng pre-love sa Green Hills ng very affordable. Lalo na yung 128GB. Yung 128 ng 14 Pro ay naglalaro sa 40 to 42,000 pesos. Tapos yung 256 ay naglalaro sa 43 to 45,000 pesos mga J-Vlog. So grabe, very affordable na lang ang iPhone 14 Pro ngayon 2024. Compare mo sa SRP niya and compare mo rin sa presyo ng pre-love na 14 Pro last year na naglalaro to sa 50 plus. So nasa 40 plus na lang siya ngayong 2024 mga J-Vlog. And ito na yung perfect time nyo bumili ng inyong iPhone na sobrang mura na lang po ngayon sa Green Hills. And syempre legit lahat ng iPhone sa Green Hills. So ito galing to sa Green Hills mga J-Vlog, ayan, no? So syempre maganda yung unit na to. And ito is the 13 Pro Max. Unang-una ang SRP nito. So na-release to nung year 2021, of course dito sa Philippines, na merong SRP to na naglalaro sa 70 to 80,000 pesos itong 13 Pro Max before. Pero ngayon, ang pre-love na lang nito, good news mga J-Vlog, ay super duper affordable na lang. Ang 128 nito ay naglalaro na lang sa 35 to 36,000 pesos, depende sa variant na kukunin nyo or depende sa package pala na kukunin nyo, kasi syempre iba-iba yung mga ino-offer na package ng mga sellers. So meron silang basic package na mas makakamura kayo or yung package nga na all-in, so iba yung price nun. So meron din silang 256, yung 256 naglalaro sa 38 to 40,000 pesos. Kung mapapansin nyo, hindi na nagkakalayo talaga ng presyo ang 14 Pro and 13 Pro Max, kaya kutob ko na marami ring nagde-decide alin ba dito sa dalawang smartphone na to ang perfect fit para sa kanila ngayong 2024. So yun, unang-una mga J-Vlog, syempre mas upgraded ang 14 Pro compare sa 13 Pro Max. So itong Pro Max is yung top of the line na 13 series. Syempre itong 14 Pro is yung smaller version ng Pro Max series ng 14 series. Unang-una, the upgrades muna ng 14 Pro. Tulad na lang sinabi ko rin sa phone comparison natin sa ating 14 Pro Max versus 15 Pro Max versus 13 Pro Max is of course the camera. Huge upgrade po yung camera nangyari sa 14 series or sa 14 Pro series, dahil dito sa 14 Pro is 48 megapixel na po ang main camera niyan compare dito sa 13 Pro Max sa 12 megapixel po. Tatlo yan, 12 megapixel main, 12 megapixel telephoto and ultra wide. Dito is 48 megapixel main, 12 megapixel telephoto and 12 megapixel ultra wide camera. So yun, a huge upgrade po ang 48 megapixel main camera ng iPhone 14 Pro. Ang pangalawa, syempre, pinagkaiba or upgrade ng 14 Pro is of course yung Dynamic Island. So dito is Dynamic Island na, and dito is the notch display. And tingnan nyo, meron na pong always on display ang 14 Pro series. So yun po,
Yung isang major feature ng 14 Pro series is the always on display. Ayan, 'di ba? Very ano siya. Kakaibang always on display siya compare sa Android, 'di ba, na maliit lang yung always on display ng Android. Dito talaga full screen and pwede kayo talagang mag-personalize ng always on nyo. Dito sa 13 Pro Max ay wala pong always on yan, hindi po yan available. Okay? So yan yung mga main upgrade kumbaga dito. When it comes sa build quality, both naman po ay mga J-Vlog is stainless steel design. So wala naman pong ganong pinagkaiba ang design ng 14 Pro and 13 Pro Max. Syempre, syempre, kung i-compare mo tong dalawang smartphone na to, ang pinaka-advantage lang ng 13 Pro Max to be honest is yung screen size. 6.7 inches versus 6.1 inches. So malayo yung difference sila sa screen size mga J-Vlog. Pero wag kayo, kahit maliit na yung screen size na ito, mas powerful itong 14 Pro dito sa 13 Pro Max dahil powered to ng Apple A16 Bionic chip compared dito is the Apple A15 Bionic chip. Ito mga J-Vlog, alin man dito sa dalawang smartphone na to ang bibili nyo ngayon 2024, don't worry, napakatagal nyo pa po ito magagamit, napakatagal pa rin ito magiging relevant sa market, kaya wag kayo mag-alala when it comes sa OS update, matagal pa po silang masosupport nyan dahil still powerful pa rin even after 2 years or 3 years ang Apple A16 Bionic chip and Apple A15 Bionic chip. Pero marami rin kasing consumers na pini-prefer yung smaller iPhone or yung smaller form factor for for easy grip and of course mas madali siyang gamitin or easy one-handed operation siya. And ako, to be honest, nagugustuhan ko na rin yung mga ganitong form factor ng smartphone. Kaya kumuha ko ng 13 Pro ko kasi hindi na ako kumuha ng 14 Pro kasi may 14 Pro Max na ako. So parang kinuha kong smaller is 13 Pro tapos 14 Pro Max. So 14 Pro, ayan, definitely mas powerful siya compared dito sa 13 Pro Max. Pero kung isa kayong consumer na mahilig sa large screen, syempre go for the 13 Pro Max mga J-Vlog. Syempre ang laki nung display nito and mas affordable ang 13 Pro Max compare sa 14 Pro. Pero kasi konti lang ang kanilang difference. Syempre, ang upgrade din pala ng 13 Pro Max sa 14 Pro is the battery. Mas malaki ang battery capacity ng Pro Max version compare sa Pro. Kaya battery, ayan, mas malaki yung battery ng 13 Pro Max sa 14 Pro, mga J-Vlog. And kung mas gusto nyo makatipid, ang neto, parang nasa 5,000 difference sila kung i-compare mo yung 128GB sila and 256 kasi 35K first loss 35K and first loss 40K. Pero tingnan niyo 5,000 na lang di ba? Marami talaga magugulan. Ano ba? Magdadagdag na lang ba ako 5,000 para magkaroon na ako ng 14 series para mas maraming upgrades kumbaga. Ito mga J-Vlog, ko ako tatanungin kung pagpipiliin ako dito sa dalawang smartphone na to. To be honest, I'll go for the 14 Pro. Kasi syempre mas mas upgraded siya, mas maraming features siya na ma-offer sa 13 Pro Max and syempre mas latest siya kumbaga. Yun nga lang ang pinaka i-release dito is of course screen size. Pero don't worry when it comes sa resolution, pareho lang naman sila na Super Retina OLED display. Kaya don't worry dyan, screen size lang talaga nagkakatalo and battery. Panalo kasi sa screen size and battery ang 13 Pro Max mga J-Vlog. Pero kung maganda naman talaga for one-handed operation ng 14 Pro, okay na okay rin siyang gamitin to be honest mga J-Vlog. Ang ganda ng camera, mas magandang gamitin yung ganitong smaller iPhone for making contents or for making vlogs. Lalo na pag nagva-vlog kayo na naglalakad, mas siya easy grip, mas madali siyang i-access kumbaga. So for me, for portability and mas maraming features, kung pagpipiliin ako sa dalawang smartphone na to, 5,000 lang ang difference, I'll go for the 14 Pro to be honest, kasi mas malakas ang chipset nito, the Apple A16 Bionic chip, Dynamic Island na always on display pa mga J-Vlog, and of course the upgraded na 48 megapixel camera. Pero kung talagang yung budget nyo is pang 13 Pro Max lang at ayaw nyo na talaga mag-add, sa mga nagtatanong ngayon, okay ba ang 13 Pro Max kahit hindi ako mag-upgrade sa 14 Pro? Definitely mga J-Vlog, okay na okay pa rin po still hanggang ngayon 2024 itong 13 Pro Max, and paniguradong napakatagal pa rin ito magiging relevant sa market dahil itong Apple A15 Bionic chip, paniguradong matagal pa po masosupport yan ng OS update. Kaya wag kayong mangamba
kumbaga. So, dito sa ating phone comparison, kung ako papipiliin, go for the 14 Pro. Paniguradong mas may enjoy nyo yung features na mo-offer nitong smartphone na to. And tignan nyo naman ang design. Wala naman pinagkaiba sa design. Pareho rin naman na triple rear camera setup with a stainless steel design. Ayan, stainless steel design. So sa right side, nandito ang ating power button. Sa taas naman, wala tayong makikita. Sa left side is same lang. Ring and silent toggle, volume rocker, and yung SIM tray. Tapos sa baba, ayan, pareho lang na lightning, speakers, and of course yung microphone. When it comes sa speaker quality, maganda pareho kasi both ay merong dual stereo speakers at parehong 120Hz screen refresh rate naman ang mo-offer ng iPhone 14 Pro Max or iPhone 14 Pro and 13 Pro Max. So yun mga ka-J-Vlog, ating phone comparison between dito sa iPhone 14 Pro and iPhone 13 Pro Max. Hopefully nakatulong itong video na to sa inyong buying decision pag magpe-purchase kayo nito sa Green Hills. At yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, doon tayo bibili sa mga ni-refer nating shop dahil napaganda ng mga after sila, and of course meron silang mga cashback na i-offer para sa inyo. So hintayin kayo ng CMB Gadgets, Malin Gadget Shop, and of course ZMB Cellphone Accessories. Kung meron kayong mga inquiries about sa shop na yan, don't worry, lalagay ko po yung link ng mga pages sila sa description box.